Mga hakbang patungo kay Kristo. Kabanata 8, Paglaki kay Kristo. Ang pagbabago ng puso kung saan tayo ay naging mga anak ng Diyos ay nasa Biblia na binanggit bilang kapanganakan. Muli, ito ay inihahalin tulad sa pagsibol ng mabuting binhing inihasat ng magsasaka. Sa katulad na paraan, yaong mga kakabalik loob pa lamang kay Kristo ay, gaya ng mga bagong silang na sanggol, na lumalaki hanggang sa kataasan ng mga lalaki at babae kay Kristo Hesus. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 2, Efeso Kapitulo 4 Versikulo 15. O tulad ng mabuting binhing inihasak sa bukid, sila ay lalago at magbubunga. Sinabi ni Isaias na sila ay, tatawaging mga puno ng katwiran, ang itinanim ng Panginoon, upang siya ay luwalhatiin. Isaias Kapitulo 61 Versikulo 3. Kaya mula sa natural na buhay, ang mga ilustrasyon ay iginuhit, upang matulungan tayong mas maunawaan ang mahiwagang katotohanan ng espiritual na buhay. Hindi lahat ng karunungan at kasanayan ng tao ay maaaring magbunga ng buhay sa pinakamaliit na bagay sa kalikasan. Sa pamamagitan lamang ng buhay na ibinigay ng Diyos mismo, maaaring mabuhay ang halaman o hayop. Kaya sa pamamagitan lamang ng buhay mula sa Diyos na ang espiritual na buhay ay ipinanganak sa puso ng mga tao. Maliban kung ang isang tao ay ipinanganak mula sa itaas, hindi siya maaaring maging bahagi ng buhay na ipinarito ni Kristo upang ibigay. Juan Kapitulo 3 Versikulo 3, Margin. Kung paano sa buhay, gayon din sa paglago. Ang Diyos ang siyang nagpapabunga ng usbong at ang bulaklak ay namumunga. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay umuunlad ang binhi, una ang talam, pagkatapos ay ang uhay, pagkatapos ay ang buong butil sa uhay. Marcos Kapitulo 4 Versikulo 28. At sinabi ng propetang si Oseas tungkol sa Israel, na siya ay lalago na parang liryo. Sila'y mabubuhay na gaya ng butil, at tatubo na parang puno ng ubas. Oseas Kapitulo 14 Versikulo 5-7. At inuutusan tayo ni Jesus na, isipin ng mga liryo kung paano sila tumutubo. Lucas Kapitulo 12 Versikulo 27. Ang mga halaman at bulaklak ay lumalaki hindi sa kanilang sariling pangangalaga o pagkabalisa o pagsisikap, ngunit sa pamamagitan ng pagtanggap ng ibinigay ng Diyos upang maglingkod sa kanilang buhay. Ang bata ay hindi maaari, sa pamamagitan ng anumang pagkabalisa o kapangyarihan ng sarili nitong, magdagdag sa kanyang tangkad. Hindi mo na masisigurado, sa pamamagitan ng pagkabalisa o pagsisikap ng iyong sarili, ang espiritual na paglago. Ang halaman, ang bata, ay lumalaki sa pamamagitan ng pagtanggap mula sa kapaligiran nito na nagsisilbi sa buhay nito, hangin, sikat ng araw, at pagkain. Kung ano ang mga kaloob na ito ng kalikasan sa hayop at halaman, ganoon din si Kristo sa mga nagtitiwala sa Kanya. Siya ang kanilang, walang hanggang liwanag, isang araw at kalasag. Isaias Kapitulo 60 Versikulo 19, Awit Kapitulo 84 Versikulo 11. Siya ay magiging gaya ng hamog para sa Israel. Siya ay bababa na parang ulan sa tinabas na damo. Oseas Kapitulo 14 Versikulo 5, Awit Kapitulo 72 Versikulo 6. Siya ang tubig na buhay, ang tinapay ng Diyos, na bumababa mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Juan Kapitulo 6 Versikulo 33. Sa walang kapantay na regalo ng kanyang anak, pinalibutan ng Diyos ang buong mundo ng isang kapaligiran ng biyaya na kasing totoo ng hangin na umiikot sa buong mundo. Ang lahat ng pipiliing malanghap ang nagbibigay buhay na kapaligirang ito ay mabubuhay at lalago sa kataasan ng mga lalaki at babae kay Kristo Jesus. Kung paanong ang bulaklak ay lumiliko sa araw, upang ang matingkad na mga sinag ay makatutulong sa pagpapasakdal sa kagandahan at pagkakapantay-pantay nito, gayon din tayo dapat bumaling sa araw ng katwiran, upang ang liwanag ng langit ay sumikat sa atin, upang ang ating pagkatao ay mabuo sa kawangis ni Kristo. Itinuro din ni Jesus ang parehong bagay nang sabihin niya, manatili kayo sa akin, at ako sa inyo. Kung paanong ang sanga ay hindi makapagbubunga sa sarili, maliban kung ito ay manatili sa puno ng ubas, hindi na ninyo magagawa, maliban kung kayo ay manatili sa akin. Kung wala ako ay wala kayong magagawa. Juan Kapitulo 15 Versikulo 4-5. Ikaw ay umaasa kay Kristo, upang mamuhay ng isang banal na buhay, tulad ng sanga sa puno ng magulang para sa paglago at pagpapabunga.
Bukod sa Kanya wala kang buhay. Wala kang kapangyarihan na labanan ang tukso o lumago sa biyaya at kabanalan. Ang pananatili sa Kanya, maaari kang umunlad. Kung ihugot mo ang iyong buhay mula sa Kanya, hindi ka malalanta at hindi mabubunga. Ikaw ay magiging tulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng mga ilog ng tubig. Marami ang may ideya na dapat nilang gawin ang ilang bahagi ng gawain ng mag-isa. Nagtiwala sila kay Kristo para sa kapatawaran ng kasalanan, ngunit ngayon ay naghahangad sila sa kanilang sariling pagsisikap na mamuhay ng tama. Ngunit ang bawat pagsisikap ay dapat mabaigo. Sinabi ni Jesus, kung wala ako ay wala kayong magagawa. Ang ating paglago sa biyaya, ating kagalakan, ating pagiging kapaki-pakinabang, lahat ay nakasalalay sa ating pagkakaisa kay Kristo. Sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Kanya, araw-araw, oras-oras, sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya, na tayo ay lalago sa biyaya. Hindi lamang siya ang may akda, kundi ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Si Kristo ang una at huli at palagi. Siya ay makakasama natin, hindi lamang sa simula at katapusan ng ating kurso, kundi sa bawat hakbang ng daan. Sinabi ni David, inilagay ko ang Panginoon sa harap ko palagi, sapagkat siya ay nasa aking kanan, hindi ako matitinag. Awit Kapitulo 16 versikulo 8. Itatanong mo ba, paano ako mananatili kay Kristo? Katulad ng pagtanggap mo sa Kanya noong una. Kung paanong inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad din kayo sa Kanya. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kolosas Kapitulo 2 versikulo 6, Hebreo Kapitulo 10 versikulo 38. Ibinigay mo ang iyong sarili sa Diyos, upang maging Kanyang ganap, upang maglingkod at sumunod sa Kanya, at kinuha mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Hindi mo kayang tabyusan ang iyong mga kasalanan o baguhin ang iyong puso, ngunit nang ibigay mo ang iyong sarili sa Diyos, naniniwala ka na ginawa niya ang lahat ng ito para sa iyo para sa kapakanan ni Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay naging kay Kristo ka, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay lalago ka sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay at pagkuha. Dapat mong ibigay ang lahat, ang iyong puso, ang iyong kalooban, ang iyong paglilingkod, ibigay ang iyong sarili sa Kanya upang sundin ang lahat ng Kanyang mga kahilingan, at dapat mong kunin ang lahat, si Kristo, ang kapuspyusan ng lahat ng pagpapala, upang manatili sa iyong puso, upang maging iyong lakas, iyong katwiran, iyong walang hanggang katulong, upang bigyan ka ng kapangyarihang sumunod. Italaga ang iyong sarili sa Diyos sa umaga, gawin mo itong pinakaunang trabaho mo. Hayaan ang iyong panalangin ay, kunin mo ako, o Panginoon, na ganap na iyo. Inilalagay ko ang lahat ng aking mga plano sa iyong paanan. Gamitin mo ako ngayon sa paglilingkod sa iyo. Manahan ka sa akin, at gawin nawa sa iyo ang lahat ng aking gawa. Ito ay isang pang-araw-araw na bagay. Bawat umaga ay italaga ang iyong sarili sa Diyos para sa araw na iyon. Isuko ang lahat ng iyong mga plano sa Kanya, upang maisakatuparan o isuko gaya ng ipinahihiwatig ng Kanyang probidensya. Sa gayon araw-araw ay maaari mong ibigay ang iyong buhay sa mga kamay ng Diyos, at sa gayon ang iyong buhay ay higit na mahuhubog ayon sa buhay ni Kristo. Ang buhay kay Kristo ay isang buhay ng kapahingahan. Maaaring walang lubos na kaligayahan sa pakiramdam, ngunit dapat mayroong isang matibay, mapayapang pagtitiwala. Ang iyong pag-asa ay wala sa iyong sarili, ito ay kay Kristo. Ang iyong kahinaan ay kaysa sa Kanyang lakas, ang iyong kamangmangan sa Kanyang karunungan, ang iyong kahinaan sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Kaya't hindi mo dapat tingnan ang iyong sarili, huwag hayaan ang isip na manatili sa iyong sarili, ngunit tumingin kay Kristo. Hayaang manatili ang isip sa Kanyang pag-ibig, sa kagandahan, sa pagiging perpekto, ng Kanyang pagkatao. Si Kristo sa Kanyang pagtanggi sa sarili, si Kristo sa Kanyang kahihiyan, si Kristo sa Kanyang kadalisayan at kabanalan, si Kristo sa Kanyang walang kapantay na pag-ibig, ito ang paksa para sa pagninilay-nilay ng kaluluwa. Sa pamamagitan ng pagmamahal sa Kanya, pagkopya sa Kanya, ganap na umaasa sa Kanya, na ikaw ay mababago sa Kanyang wangis. Sinabi ni Jesus, manatili sa akin. Ang mga salitang ito ay naghahatid ng ideya ng pahinga, katatagan, kumpiyansa. Muli niyang inaanyayahan, lumapit sa akin, at bibigyan kita ng kapahingahan. Mateo Kapitulo 11 versikulo 28.
Ang mga salita ng salmista ay nagpapahayag ng parehong kaisipan, magpahinga ka sa Panginoon, at maghintay ng may pagtitiis sa Kanya. At si Isaias ay nagbibigay ng katiyakan, sa katahimikan at sa pagtitiwala ay magiging iyong lakas. Awit Kapitulo 37 versikulo 7, Isaias Kapitulo 30 versikulo 15. Ang pahinga na ito ay hindi matatagpuan sa kawalan ng aktibidad, sapagkat sa paanyaya ng tagapagligtas ang pangako ng kapahingahan ay kaysa ng tawag sa paggawa, pasanin ninyo ang aking pamatok, at kayo ay makakasumpong ng kapahingahan. Mateo Kapitulo 11 versikulo 29. Ang puso na lubos na nakasalalay kay Kristo ay magiging mas marubdob at aktibo sa paggawa para sa Kanya. Kapag ang isip ay nananahan sa sarili, ito ay tumalikod kay Kristo, ang pinagmumulan ng lakas at buhay. Kaya naman ang patuloy na pagsisikap ni Satanas na panatilihin ang atensyon mula sa tagapagligtas at sa gayon ay hadlangan ang pagkakaisa at pakikipag-isa ng kaluluwa kay Kristo. Ang mga kasiyahan ng mundo, ang mga alalahanin sa buhay at mga kalituhan at kalungkutan, ang mga pagkakamali ng iba, o ang iyong sariling mga pagkakamali at di kasakdalan, sa alinman o lahat ng mga ito ay hahanapin niyang ilihis ang isip. Huwag malinlang sa kanyang mga aparato. Marami sa mga talagang tapat, at nagnanais na mamuhay para sa Diyos, madalas niyang pinangungunahan ang kanilang sariling mga kamalian at kahinaan, at sa gayon sa pamamagitan ng paghihiwalay sa kanila kay Kristo ay umaasa siyang matamo ang tagumpay. Hindi natin dapat gawing sentro ang ating sarili at magpakasawa sa pagkabalisa at takot kung tayo ay maliligtas. Inilalayo ng lahat ng ito ang kaluluwa sa pinagmumulan ng ating lakas. Ipagkatiwala ang pag-iingat ng iyong kaluluwa sa Diyos, at magtiwala sa Kanya. Pag-usapan at isipin si Jesus. Hayaan ang sarili na mawala sa Kanya. Alisin ang lahat ng pagdududa, iwaksi ang iyong mga takot. Sabihin kasama ni Apostol Pablo, ako ay nabubuhay, gayon may hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos, na umibig sa akin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Galatia Kapitulo 2 versikulo 20. Magpahinga sa Diyos. Kaya niyang panatilihin ang iyong ipinagkatiwala sa Kanya. Kung iiwan mo ang iyong sarili sa Kanyang mga kamay, ilalabas ka niya ng higit pa sa manlulupig sa pamamagitan niya na nagmahal sa iyo. Nang kunin ni Kristo ang kalikasan ng tao sa Kanya, iginapos niya ang sangkatauhan sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng isang tali ng pag-ibig na hindi kailanman masisira ng anumang kapangyarihan maliban sa pagpili ng tao mismo. Si Satanas ay patuloy na maghaharap ng mga pang-akit upang hikayatin tayo na putulin ang taling ito, na piliin na ihiwalay ang ating sarili kay Kristo. Dito kailangan nating magbantay, magsikap, manalangin, na walang makaakit sa atin na pumili ng ibang Panginoon, para lagi tayong malaya na gawin ito. Ngunit ituon natin ang ating mga mata kay Kristo, at iingatan niya tayo. Sa pagtingin kay Jesus, tayo ay ligtas. Walang makaagaw sa atin sa kanyang kamay. Sa patuloy na pagmamasid sa kanya, tayo ay nababago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, gaya ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Ikalawang Korinto Kapitulo 3 versikulo 18. Sa gayo'y natamo ng unang mga alagad ang kanilang pagkakahawig sa mahal na tagapagligtas. Nang marinig ng mga disipulong iyon ang mga salita ni Jesus, nadama nila ang pangangailangan nila sa kanya. Hinanap nila, natagpuan nila, sinundan nila siya. Sila ay kasama niya sa bahay, sa hapag, sa aparador, sa parang. Sila ay kasama niya bilang mga mag-aaral na may isang guro, araw-araw na tumatanggap mula sa kanyang mga labi ng mga aral ng banal na katotohanan. Tumingin sila sa kanya, bilang mga lingkod ng kanilang Panginoon, upang matutuhan ang kanilang tungkulin. Ang mga alagad na iyon ay mga lalaking, napailalim sa mga hilig na gaya natin. Santiago Kapitulo 5 versikulo 17. Nagkaroon sila ng parehong labanan sa kasalanan upang labanan. Kailangan nila ang parehong grasya, upang mamuhay ng banal na buhay. Maging si Juan, ang minamahal na alagad, ang lubos na sumasalamin sa pagkakahawig ng tagapagligtas, ay hindi likas na nagtataglay ng kagandahang loob ng pagkatao. Siya ay hindi lamang mapanindigan sa sarili at ambisyoso para sa karangalan, ngunit mapusok, at nagagalit sa ilalim ng mga pinsala. Ngunit habang ang katangian ng banal na isa ay nahayag sa kanya,
nakita niya ang kanyang sariling kakulangan at nagpakumbaba ng kaalaman. Ang lakas at pagtitiyaga, ang kapangyarihan at lamang, ang kamahalan at kaamuan, na kanyang namasdan sa araw-araw na buhay ng anak ng Diyos, ay pumuno sa kanyang kaluluwa ng paghanga at pagmamahal. Araw-araw ay nauukol ang kanyang puso kay Kristo, hanggang sa mawala sa kanyang paningin ang sarili sa pag-ibig sa kanyang guro. Ang kanyang sama ng loob, ambisyosong ugali ay naibigay sa paghubog ng kapangyarihan ni Kristo. Ang nagbabagong impluwensya ng banal na espiritu ay nagpabago sa kanyang puso. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ni Kristo ay gumawa ng pagbabago ng pagkatao. Ito ang tiyak na resulta ng pagkakaisa kay Jesus. Kapag si Kristo ay nananatili sa puso, ang buong kalikasan ay nagbabago. Ang Espiritu ni Kristo, ang kanyang pag-ibig, ay nagpapalambot sa puso, nagpapasukos sa kaluluwa, at itinataas ang mga kaisipan at pagnanasa patungo sa Diyos at sa langit. Nang umakyat si Kristo sa langit, ang pakiramdam ng kanyang presensya ay kasama pa rin ng kanyang mga tagasunod. Ito ay isang personal na presensya, puno ng pagmamahal at liwanag. Si Jesus, ang tagapagligtas, na lumakad at nakipag-usap at nanalangin kasama nila, na nagpahayag ng pag-asa at kaliwan sa kanilang mga puso, ay, habang ang mensahe ng kapayapaan ay nasa kanyang mga labi pa, ay inalis mula sa kanila patungo sa langit, at ang mga tono ng ang kanyang tinig ay bumalik sa kanila, nang tanggapin siya ng alapaap ng mga anghel, narito, ako ay sumasa iyo palagi, hanggang sa katapusan ng mundo. Mateo Kapitulo 28 versikulo 20. Siya ay umakyat sa langit sa anyo ng sangkatauhan. Alam nila na siya ay nasa harapan ng trono ng Diyos, ang kanilang kaibigan at tagapagligtas pa rin, na ang kanyang mga pakikiramay ay hindi nagbabago, na siya ay nakilala pa rin sa naghihirap na sangkatauhan. Inihaharap niya sa harap ng Diyos ang mga merito ng kanyang sariling mahalagang dugo, na ipinapakita ang kanyang mga sugatang kamay at paa, bilang pag-alala sa halagang kanyang ibinayad para sa kanyang mga tinubos. Alam nila na siya ay umakyat sa langit upang maghanda ng mga lugar para sa kanila, at siya ay babalik at dadalhin sila sa kanyang sarili. Sa kanilang pagpupulong pagkatapos ng pag-akyat sa langit ay sabik silang iharap ang kanilang mga kahilingan sa Ama sa pangalan ni Jesus. Sa mataimtim na sindek ay yumukod sila sa panalangin, na inuulit ang katiyakan, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hiningi sa aking pangalan, humingi kayo, at kayo ay tatanggap, upang ang inyong kagalakan ay malubos. Juan Kapitulo 16 versikulo 23-24. Itinaas nila ang kamay ng pananampalataya ng mas mataas na may makapangyarihang argumento, si Kristo ang namatay, oo, ang muling nabuhay, na nasa kanan ng Diyos, na namamagitan din, para sa atin. Roma Kapitulo 8 versikulo 34. At dinala sa kanila ng Pentecosts ang presensya ng mga aliw, na tungkol sa kanya ay sinabi ni Kristo, siya ay mapapasa iyo. At sinabi pa niya, makabubuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo, ngunit kung ako ay umalis, siya ay aking susuguin sa inyo. Juan Kapitulo 14 versikulo 17, 16-7. Mula noon sa pamamagitan ng Espiritu, si Kristo ay dapat na patuloy na manatili sa puso ng kanyang mga anak. Ang kanilang pagsasama sa kanya ay mas malapit kaysa noong siya ay personal na kasama nila. Ang liwanag, at pag-ibig, at kapangyarihan ng nananahan na Kristo ay sumikat sa pamamagitan nila, kung kaya't ang mga tao, sa pagmamasid, ay namangha, at kanilang nalaman ang tungkol sa kanila, na sila ay kasama ni Jesus. Gawa Kapitulo 4 versikulo 13. Lahat ng naging Kristo sa mga disipulo, nais niyang maging sa kanyang mga anak ngayon, sapagkat sa huling panalangin iyon, kasama ang maliit na pangkat ng mga disipulo na nagtipon sa paligid niya, sinabi niya, hindi lamang ito idinadalangin ko, kundi para din sa mga mananampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Juan Kapitulo 17 versikulo 20. Nanalangin si Jesus para sa atin, at hiniling niya na tayo ay maging isa sa kanya, kung paanong siya ay kaisa ng Ama. Anong unyon ito? Sinabi ng tagapagligtas tungkol sa kanyang sarili, walang magagawa ang anak sa kanyang sarili. Ang Ama na tumatahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawa. Juan Kapitulo 5 versikulo 19, 14-10.
Kung si Kristo ay nananahan sa ating mga puso, siya ay gagawa sa atin, kapwa sa kalooban at sa paggawa ng kanyang mabuting kaluguran. Filipos Kapitulo 2 Versikulo 13. Tayo ay gagawa tulad ng kanyang ginawa, ipapakita natin ang parehong espiritu. At sa gayon, ang pagmamahal sa kanya at pananatili sa kanya, tayo ay lalago sa kanya sa lahat ng bagay, na siyang ulo, maging si Kristo. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 15. Dito nagtatapos ang Kabanata 8. Para updated ka sa susunod na sulat, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.